Sa kaarawan ng kanyang anak ang babaeng si Meg ay nagpasya na gumawa ng clown-themed party dahil simula nang maliit si Jack ang bata ay nahuhumaling sa mga komedyante. At dahil dito kumuha si Meg ng isang professional na clown upang buhayin ang party ni Jack, ngunit hindi sumipot ang lalaki at tumawag pagkatapos magsimula ng pagdiriwang at sinabing hindi ito makakarating. At dahil hindi alam ang gagawin, tinawagan ni Meg ang kanyang asawa na si Kent na nagtatrabaho bilang ahente ng real estate. At nang malaman nito na hindi makakarating ang payaso, nagsimulang maghanap si Kent ng costume at nakahanap ng isang ball na may isang clown costume na ginamit nito upang buhayin ang party ng kanyang anak. At pagkatapos ng selebrasyon, dinala ni Kent ang kanyang anak sa silid nito at pumunta sa sofa upang kausapin ang kanyang asawa. At dahil nasabik, hiniling ni Meg na tanggalin nito ang kanyang costume at sinabi sa kanya na mayroon siyang isang sorpresa na sasabihin. Ngunit sa sandaling umalis ito, nakatulog si Kent bago pa makabalik ang kanyang asawa. At sa sumunod na umaga nagising ito sa tawag ni Meg at sinabing ihatid nito si Jack sa paaralan at sinabing mahuhuli na sila at kailangan nitong isuot ang costume. Dahil kailangan nitong pumunta sa isang pagpupulong, sinubukan ni Kent na tumanggi ngunit ang kanyang anak ay mahuhuli na. At habang tinatapos ni Jack ang kanyang kape, pumunta ang lalaki sa banyo upang maghugas ng kanyang mukha, ngunit pagkatapos ng maraming paghihilod hindi pa rin natanggal ang makeup sa kanyang mukha. Gayunpaman, nagpasya si Kent na ihatid si Jack at iniwan ang bata sa paaralan at pumunta sa isa sa kanyang mga bahay. At nang dumating ito sa lugar, nagsimulang kausapin ito ang mga empleyado na alisin ang carpet, ngunit dahil isa mukha pa rin itong payaso, hindi siya nakilala ng mga ito. At matapos na ipakilala ang kanyang sarili, dinala ng broker ang mga empleyado sa loob at pumunta sa banyo upang tanggalin ang kanyang make-up, ngunit hindi nito maalis ang pintura. At dahil nabigo, sinubukan din ni Kent na tanggalin ang peluka o ang ilong, ngunit tila hindi niya maalis ang mga ito. At dahil dito, sinubukan din ng lalaki na alisin ang damit, ngunit hindi din niya ito matanggal kahit pagamitin ito ang lahat ng kanyang lakas. At dahil walang pagpipilian, kumuha si Kent ng isang patalim mula sa drawer at sinubukan putulin ang damit, ngunit nasugatan lamang ito sa kanyang braso. At matapos na magbenda, pumunta ang lalaki sa mga empleyado at kinuha ang maliit na chainsaw at inilagay ito sa kanyang dibdib at pinaandar ito upang putulin ang damit. At kahit pa na masama itong ideya, ginamit ng lalaki ang lahat ng kanyang lakas upang alisin ang damit, ngunit nasira lamang nito ang chainsaw at dahil nabigo ulit, sumuko si Kent at umuwi sa kanila. At nang makita na nakadamit pang payaso pa rin ang kanyang asawa, tinanong ni Meg kung bakit hindi pa nito inaalis ang costume at pinaliwanag ni Kent ang lahat ng pinagdaanan nito upang alisin ito. At dahil hindi naniniwala ito, kinuha ni Meg ang kanyang medikal na gamit at tinulungan ang kanyang asawa sa pagbunot ng pulang bola sa kanyang ilong, ngunit ang bagay ay masyadong nakadikit dahilan upang sumama ang piraso ng laman. At habang ang lalaki ay labis na nasaktan, kinain ng aso ang kanyang clown na ilong at lumapit si Meg upang tulungan siya at napagtanto na ang piluka ay tila naging buhok na ni Ken. At nang marinig ang ingay, pumunta si Jack sa banyo at kailangan iwanan ni Meg ang kanyang asawa upang dalhin ang bata sa kama. At dahil sa sugat sa kanyang ilong, pumunta si Kent sa ospital kung saan inalagaan ito ng doktor. At balik sa bahay, nagsimulang makaramdam ng kakaibang gutom ang lalaki, ngunit kahit pa kumain ito ng marami, hindi pa rin ito nagagawang mabusog. At sa sumunod na umaga, nagising si Meg upang dalhin si Jack sa paaralan at nakita ang kanilang kusina na magulo, pati na rin ang isang note mula sa kanyang asawa at sinabing aalamin nito kung ano ang nangyayari sa kanya. At balik sa bahay kung saan nakita ang costume, tumawag si Kent sa kumpanya at nagtanong sa kanyang sekretarya na suriin ang mga record upang makita kung sino ang may-ari ng lugar, ngunit habang kausap nito ang babae, napagtanto nito na ang ball ng costume ay nakakadena at nagpasyang suriin na lang ang mga papel sa kanyang sarili. At nang dumating ito sa opisina, kinuha ng lalaki ang folder at nagpunta sa isang cafeteria upang basahin ang dokumento at natuklasan na si Martin Carlson, ang dating may-ari, ay pumanaw na. At habang nag-iisip ng gagawin, napansin ni Kent ang isang bata na nakatingin sa kanya at ang kanyang sikmura ay nagsimulang kumulo kahit pa kumain na ito ng ilang beses. At dahil naguguluhan pa rin, pumunta siya sa isang Halloween costume store at kinuha ang numero ng isang lalaki na may kaparehong apelyido ni Martin. At mula sa kanyang sasakyan, tinawagan ni Kent ang numero at hiniling na pag-usapan ang tungkol sa costume, ngunit sa ilang kadahilanan ang lalaki sa kabilang linya ay labis na natatakot at nakiusap na huwag nitong hahawakan ang costume. At dahil dito, sinabi ni Kent na suot na niya ito at mabilis siyang inimbitahan ng lalaki sa kanyang bahay at ibinigay sa kanya ang address.
At pagkatapos maglakbay ng ilang oras dumating ang lalaki sa lugar at nakilala si Bert Carlson na kapatid ng dating may-ari ng bahay. Pagkatapos na ipakilala ang kanyang sarili sa bisita nag-alok si Bert ng isang tasa ng tsaa at nagpaliwanag ng kaunti tungkol sa pinagmulan ng costume at sinabing siya at ang kanyang kapatid ay ginawa ito para sa isang nabigong payaso. At dahil dito nagtanong si Kent kung papaano nila maalis ang costume at sumagot si Bert at sinabi ang tungkol sa clown at sinabing isa itong nilalang na may puting balat at pulang ilong dahil nakatira ito sa nagyayelong kabundukan. At upang pakainin ng kanyang sarili ang payaso ay nang aakit ng 5 bata sa kanyang kuweba at lalamunin ng isa tuwing buwan ng taglamig. At sa paglipas ng mga siglo ang kwentong ito ay nakalimutan at ang clown ay naging tila isang bagay na gustong-gusto ng karamihan sa mga bata. Nang biglang nagsimulang mahilo si Kent at nagtanong kung bakit ito sinasabi sa kanya ngunit nawalan ito ng malay bago pa makasagot si Bert. At pagkalipas ng ilang oras nagising si Kent at sinabi sa kanya ng lalaki na ang tsaa ay dapat panatilihin siyang tulog ng mas matagal. Pagkatapos ay sinabi ni Bert na gagawa ito ng mas marami at sinabing ang pagputol ng bahagi ng kanyang katawan ang tanging paraan upang mapigilan ang demonyo. At nang marinig ito nawala ng pag-asa si Kent at nagawa niyang makawala sa kanyang mga gapos sa huling sandali at nataman ito ng patalim ni Bert na naiwan sa kanyang balikat. At dahil nagalit inalis ng lalaki ang patalim sa kanyang balikat at itinapon ito pabalik kay Bert at nagawang umatake sa kanya. At hawak ang baril tinanong ni Kent kung ano ang balak nitong gawin at sumagot si Bert na hindi ito isang costume kundi isang balat ng demonyo. At dahil hindi alam ang ibig sabihin nito bumalik si Kent sa kanilang bahay at sinabi nito kay Meg kung ano ang nangyari at sinabi na tumawag ito ng pulis at pinag-usapan ang sugat na ginawa ni Bert sa kanyang balikat. Desperado sinabi ni Kent sa kanya na sa tingin ni Bert na siya ay demonyo at nagmakaawa sa kanyang asawa na huwag sabihin ito kahit kanino dahil iisipin na baliw siya ngunit hindi nito napansin na sinabi nito ang lahat sa harap ng pamilya ni Meg na nasa bahay nila at narinig ang lahat. At dahil hindi naniniwala sa kanya tinanong ng kanyang biyenan kung ano ang problema ni Kent at inutusan na tigilan ang anak nito. At upang patunayan na nagsasabi ito ng totoo ipinakita ng lalaki ang sugat sa kanyang balikat at dinala ang lahat upang makita si Bert na kinulong niya sa kanyang sasakyan at naisip ng pamilya na kinuha nito ang isang inosenteng tao. Sa pag-aakalang isa itong biro sinubukan ng kapatid ni Meg na tanggalin ang piluka at nauwi ito sa pagbali ni Kent sa kanyang kamay at tinakat ang kanyang asawa at anak na nakatingin sa bintana. At dahil dito nagpa siya ang lalaki na umalis kasama si Bert patungo sa istasyon ng pulis ngunit sa kalagitnaan nagsimula itong magbago at ang kanyang daliri at paa ay humaba. At nang napagtanto ito umatake si Bert sa lalaki at ginamit ang gapos nito upang sakalin si Kent dahilan upang mawalan ito ng kontrol sa sasakyan at tumama sa isang pader. At pagkatapos ng aksidente lumabas ang lalaki sa sasakyan at ganap na hindi nasaktan at kinuha si Bert palabas at tinanong kung bakit niya ito ginagawa. At kahit pa nasaktan ito sinabi ni Bert na kailangan itong kunin ang kanyang sariling buhay bago pa mahuli ang lahat at nawalan ng malay. Nang biglang nakakita si Kent ng 2 bata sa isang sasakyan na huminto upang tulungan sila at ang kanyang tiyan ay nagsimulang tumunog na naging sanhi ng isang hallucination na nagpatakbo sa kanya sa kagubatan. At sa isang malapit na campsite isang batang lalaki ay naghuhugas ng pinggan nang marinig nito at tunog ng isang gutom na tiyan. At sa pagtingin sa paligid nakita nito si Kent na nagtanong sa kanya kung mayroon ba itong makakain. At bilang isang Boy Scout hindi nagdalawang isip ang bata at kumuha ng isang cookie sa kanyang bulsa upang ibigay sa lalaki. Ngunit sa oras na makalapit ito hinawakan ni Kent ang kamay ng batang lalaki at pinutol ang daliri nito sa isang kagat. At sa sumunod na umaga pumunta si Meg sa paaralan at hiniling sa punong guro na huwag ibigay si Jack kay Kent. At matapos ng kahilingan nagpaalam ang babae sa kanyang anak at umalis ngunit nagsimula itong mabuli ng mga estudyante. At matapos na kumain ng laman ng tao sa unang pagkakataon na pagtanto ni Kent na ang kanyang orihinal na ngipin ay nalalagas at nagpa siya na ihiwalay ang kanyang sarili at pumunta sa isa sa kanyang mga bahay upang magtago. At sa pagbukas nito ng pinto binati si Kent ng isang bata na nagsimulang makipag-usap sa kanya na mas lalong nagpatunog sa kanyang tiyan. At kahit pa nalabis ang gutom nito sinabi ng lalaki sa bata na lumayo at ikinulong ang kanyang sarili sa loob ng bahay at nakaupo sa harap ng pinto habang pinipigilan nito ang sarili. At sa kanilang tahanan sinubukan ni Meg na kontrolin ang kanilang aso na nababaliw matapos nitong kainin ang ilong ni Ken.
Nang bigla itong nagtanggap ng tawag mula sa kanyang asawa na humiling ng paumanhin sa lahat ng nangyari at sinabi na ito lamang ang paraan at binaba ang tawag na mas lalong kinatakot ni Meg. At matapos na ibaba ang tawag ginamit ni Kent ang kanyang revolver upang tapusin ang sariling buhay at hindi nagdalawang isip. Ngunit sa sandaling mawalan ito ng malay nagising ito na tila walang nangyari at dahil hindi rin ito gumana pumunta si Kent sa isang construction store at bumili ng ilang lag-ari pati na rin ang iba pang bagay. Samantala nagpasya si Meg na sundan ng kanyang asawa at nagpunta sa bawat bahay at hinahanap kung saan ito maaaring nagtatago. At habang naghahanap nagset si Kent ng isang bagay at naglagay ng dalawang lag-ari na magkaharap at umupo sa isang upuan upang ihulog ang kanyang ulo sa mga patalim. At matapos ng ilang sandali upang ipunin ng kanyang lakas na wala ng lalaki ang kanyang balanse at nahulog ito ng patagilid at natamba ang makina at tila wala ring nangyari. At sa mga sandaling yun pumasok ang bata sa loob ng bahay upang tignan kung ayos lang si Kent at nauwi ito sa pagtama sa kanya ng naputol na patalim at bumagsak sa lupa na wala ng buhay. At sa kabila ng pakiramdam na nagkasala ito ang tiyan ni Kent ay nagsimulang tumunog at kinain ito ang kanyang unang hapunan. At dahil hindi alam kung ano ang kinakain ng kanyang asawa dumating si Meg sa bahay at nagsimulang buksan ang pinto at upang hindi malaman ang nangyari hiniling ng lalaki na huwag buksan ang pinto at ginawa ni Meg ang lahat upang mapakalma ito at sinabing naniniwala ito sa kanya at gusto lang siya nitong umuwi sa kanyang pamilya. At nang hindi sumagot si Kent sinabi ni Meg na kailangan siya nito at inihayag na siya ay buntis at sinabing ito ang sasabihin niya sa araw na sinuot nito ang costume. At matapos ng sinabi binuksan ni Kent ang pinto at hiniling kay Meg na kunin siya at iniwan lamang ang buto ng bata sa loob. At sa basement sinabi ng lalaki na nagbabago siya at hiniling sa kanyang asawa na lagyan siya ng kadena at sinabing huwag siyang hahayaang lumabas kahit ano pa ang mangyari. At matapos na arestuhin ng kanyang asawa hindi maintindihan ni Meg kung ano ang nangyayari at sinimulang basahin ang libro ni Bert at nakita ang isang balita tungkol sa Carlson na magkapatid at isang litrato ni Bert na nakasuot ng isang payaso. At dahil gustong malaman kung paano niya ito tinanggal pumunta si Meg sa lalaki sa ospital at nagsimulang magtanong. At dahil hindi ito makapagsalita sumulat ang lalaki sa isang notebook at tinanong kung nasaan si Kent at sinabing siya lang ang makakatulong sa sarili nito. At dahil ayaw sabihin ng babae ang totoo pinakausap ni Bert na huwag itong magtitiwala kay Kent at tumanggi ng sumagot pa. At dahil nagalit tinanong ni Meg kung paano nito nakuha ang costume at ipinakita sa kanya ang larawan na nakita niya ngunit nauwi ito sa pagkabalisa ni Bert at nagpasya na umalis si Meg. At dahil nagnanais na malaman ang higit pa pumunta si Meg sa bahay kung saan natagpuan ni Kent ang costume at natuklasan ang isang kamera na nakatutok sa isang upuan na may mga poses. Habang sinusuri ng babae ang mga recording si Jack ay nasa paaralan at umiiyak tungkol sa kanyang ama. At sa oras na napagtanto ito lumapit ang bully sa bata at nagsimulang asarin ito at ininsulto ang kanyang magulang habang nilagyan nito ng glue ang kanyang kamay upang ilagay sa mukha ng bata. At dahil sa galit kinagat ni Jack ang kamay ng bata at nagsimulang tumakbo pabalik ng bahay at matapos na tumakbo sa bayan nakarating si Jack sa kanila at nagsimulang hanapin ang kanyang ina. At nang marinig ang boses ng bata tinanong ni Kent kung wala si Meg at kinumbinsi si Jack na bumaba sa basement. Mabilis na nagtungo ang bata at nakita ang kanyang ama na nakakadena at dahil alam na hindi na ito ang kanyang ama lumapit sa kanya ang bata at sinabi nito ang tungkol sa mga bully sa paaralan. At sa bahay ng Carlson nakita ni Meg ang recording ng isang payaso at pati rin ng isang doktor na nagdala ng isang wheelchair. At upang mapatuloy sa pag-imbestiga nagpasya si Meg na dalhin ang kamera nang makatanggap ito ng tawag mula sa kaibigan na dapat susando kay Jack sa paaralan. At dahil nalilito sinabi ng babae na nakarating ito sa paaralan ng tamang oras ngunit nang dumating ito ay umalis na ang bata. At dahil natatakot na baka mapunta si Jack sa basement nagmadali si Meg sa kanilang bahay at nagsimulang hanapin ang kanyang anak at nakita itong ligtas. At dahil natatakot pa rin nagtanong ang babae kung bakit ito umalis ng paaralan at tinanong kung nasaan ang ama nito. At sa malayo ang batang bully ay naglalaro ng online games kasama ang kaibigan nito nang mapansin nito na tila may tao sa likuran niya. At dahil dapat na mag-isa lang ito binalaan ng bata ang kanyang mga kaibigan at kumuha ng sandata upang ipagtanggol ang kanyang sarili. At hinahanap ang nanghimasok nakita nito si Kent at ibinaba ang kanyang armas sa pagkalito at nagtanong kung kasama nito si Jack.
At habang papalapit ang payaso ang isang kaibigan nito sa tawag ay pinag-uusapan kung ano ang gagawin ni Colton sa Glue at inihayag na plano nitong bugbugin si Jack sa susunod na araw. At nang marinig ito tumalon ng payaso sa leeg ng bata at brutal na nilamon nito at inihagis ang kanyang puso sa telebisyon. Samantala nagsimulang mag-impake si Meg para umalis kasama ang kanyang anak nang napagtanto nito na ang kanyang aso ay nakawala. At tulad na parang sinapian ni Kent ang satanistang aso ay umatake sa kanyang amo ngunit sa mga oras na kakagatin nito dumating si Bert at tinapos ang aso. At nang makita na nawala ng buhay ang kanyang aso nagalit ang babae at kailangan siyang tanungin ni Bert kung nasaan si Kent. At nang kumalma nagsimulang tanggalin ni Bert ang kanyang ngipin habang sinasabi sa kanya ang totoo tungkol sa costume at sinabing nakita niya ito ng aksidente sa kanyang tindahan. At isang kargamento sa Iceland nakita ng lalaki ang costume na nasa perpektong kondisyon na mas maganda pa sa ibang produkto na dumaan sa kanyang tindahan. At bago ito ibenta sa isang circo gustong isuot ni Bert ang costume at nagpa siya na magbihis bilang payaso upang pasayahin ang mga bata sa ospital kung saan nagtratrabaho ang kanyang kapatid. At sa lalong madaling panahon ang pagbabagong anyo niya ay nagsimula at nangako si Martin na hahanap ito ng lunas at pagkatapos ng pangako na wala ng malay si Bert at bumalik lamang ang malay nito pagkalipas ng ilang araw na wala na ang costume at napigilan ang sumpa. At habang ang kanyang kapatid ay sinapian kinuha ni Martin ang 5 batang may sakit sa ospital at ibinigay ito sa demonyo at isa para sa bawat buwan ng nagyayelong lugar. At nang makuha nito ang gusto niya inalis ng demonyo ang pantasya ni Bert at hinayaan itong mamuhay at pagkatapos noon ginugol ni Bert ang ilang taon sa pag-iispang paraan para masira ang sumpa habang binabantayan ni Martin ang costume hanggang sa huli. At matapos na marinig ang kwento sinabi ni Meg na ang kanyang asawa ay hindi magagawang kumain ng isang tao at ipinakita ni Bert ang daliri ng Boy Scout na kanyang kinagat. At upang mapigilan ito nagtanong ang lalaki kung saan nagpunta si Kent at nagpakita si Jack upang sabihin na nagpunta ito sa bahay ni Colton. At dahil sa impormasyon dinala ni Meg si Jack sa bahay ng kanyang ama at umalis nang hindi nagpapaliwanag. At sa bahay ng bata dumating ang dalawa at walang nakita ng senyales ni Kent at nakita lamang ang punit na katawan ng bata. At sa pag-iisip kung saan ito maaaring pumunta na alala ni Meg may Chuck E. Cheese na malapit sa lugar at nagpas siyang pumunta doon. At nang dumating sa lugar hiniling ni Meg kay Bert na maghintay sa sasakyan at nangako na dadalhin nito ang kanyang asawa sa kanya. At sa loob ng restaurant isang batang lalaki ang pumasok sa isang tunnel na laruan at hinahanap ang kanyang nakakabatang kapatid. At habang gumagapang ito sa lugar nakita ng bata ang lugar na may mga dugo at bakas ng kamay ngunit hindi pa rin ito nakaramdam ng takot at nagpatuloy sa paghahanap sa kanyang kapatid. At sa pagsunod sa bakas nakita ng bata si Kent na tuluyang sinapian at sinusubukan na lamunin ang kanyang kapatid. At sa oras na makita nito ang eksena ginulo ng bata ang payaso upang makatakas ang kapatid nito at nauwi ito sa paglamon sa kanya na naging sanhi ng pagdaloy ng dugo nito sa padulasan at inalarma ang ibang pamilya na nagsimulang tumakbo sa takot. At nang mapansin ng kaguluhan nagpatuloy si Meg sa paghahanap sa kanyang asawa nang dinala ito sa kusina ni Bert. Ipinakita ng lalaki sa kanya ang ilang patak ng dugo sa sahig at sinabing sundan ito na nagdala sa babae kung nasaan si Kent. At dahil nalilito tinanong ng lalaki kung ano ang nangyari at sinabi ni Meg na tutulungan siya nito. At habang nag-uusap ang mag-asawa dumating si Bert at sinubukan na putulin ang ulo ni Kent gamit ang palakol dahilan upang bumalik ito sa kanyang sinapian na katawan. At dahil dito nagawa ng payaso na patumbahin si Bert at halos lamunin ngunit nagawa itong pigilan ni Meg sa pamamagitan ng pagmamakaawa na huwag gawin ito. At sa ibang kadahilanan nagpa siya ang demonyo na bigyan siya ng pagkakataon at sinabi na mayroon na lamang isang batang natitira at sinabi na dapat bigyan siya nito ng isa o kung hindi si Jack ang magiging huling biktima nito. At pagkatapos dumating ang mga pulis at umalis si Meg sa restaurant at iniwan si Bert upang mahuli ng mga pulis bilang pangunahing sospek. At sa labas tinawag ng babae ang kanyang ama at hiniling na tumakas ito kasama si Jack at habang nagtatanong ang kanyang ama kung ano ang nangyayari nakita ng babae ang isang nawawalang bata at tinapos ang tawag upang kunin ito ngunit sa mga oras na papalapit ito dumating ang ina ng bata at niyakap ito. At dahil hindi alam ang gagawin pumunta si Meg sa kanyang sasakyan at nagsimulang makinig sa radyo nang lumapit ang isang babae at humihiling ng masasakyan. At upang hindi sayangin ang pagkakataon sinabi ni Meg na tutulong ito at nagsimulang magmaneho palayo at sinamantala ang pagkakatulog ng batang babae para ihatid ito sa demonyo.
At nang makarating sila sa destinasyon nagising ni Meg ang babae at hiniling na bumaba ito sa sasakyan ngunit natakot ang bata at nagsimulang kalampagin ang bintana at nagmamakaawang pumasok. At dahil nagsisisi si Meg lumitaw ang isang pulis at hiniling kay Meg na maghintay habang kinakausap nito ang babae. At dahil nalito nagtaka ang babae kung bakit hindi nagpakita ang demonyo at dumating sa pag-iisip na nagtungo ito kay Jack at nagmaneho pabalik sa bayan habang tinatawagan ang kanyang ama. At dahil hindi ito sumasagot sa kanyang tawag ipinagpalagay ni Meg na pumunta ito sa kanyang bahay at tumawid sa lungsod upang marating ang kanyang destinasyon at doon nakita nito ang kanyang ama at nagsimulang ipaliwanag kung ano ang nangyayari. Ngunit habang nag-uusap sila lumitaw ang payaso at binali ang panga ng lalaki sa isang suntok. At matapos na makita ang kanyang ama na mawala ng buhay sa harapan niya tumakbo si Meg sa garahe at kumuha ng sledgehammer upang ipagtanggol ang kanyang sarili. At habang naghihintay ito sa demonyo na lumitaw nagsimulang bumaba si Jack sa hagdan at sumenyas ang kanyang ina na bumalik ito sa itaas at pagkatapos na umalis ang bata lumitaw ang demonyo at tinanggap ang hammer sa kanyang mukha. At kahit pa nagawa ng payaso na disarmahan si Meg at inipit ang kanyang binti sa sasakyan at sinamantala ang katotohanan na hindi ito makakatakas at sinubukan na kunin ang sanggol sa kanyang tiyan. At habang abala ang demonyo sumigaw si Meg kay Jack na tumakbo at nagpunta ito sa nakasaradong pinto at nagpilit sa kanya na magtago sa ilalim ng hagdan. Dahil uhaw sa dugo nagsimulang hanapin ng payaso si Jack at sinundan ito ni Meg at inatake ng isang kutsilyo sa pagtatangkang pigilan siya. At gamit ang sandata na gawa ng babae na hiwain ang lalamunan ng demonyo ngunit hindi ito sapat upang tapusin ito at kinagat nito si Meg sa balikat at inihagis sa aparador. At ngayon na ang babae ay walang malay hinanap ng payaso si Jack at nagawang makita ang pinagtataguan nito ngunit ang lugar ay masyadong maliit at lumayo ang demonyo. At sa pag-aakalang umalis na ito sinubukan ni Jack na umalis nang muling lumitaw ang halimaw at tinakpan ng lagusan ng ilang bricks. At wala na itong mapupuntahan sinira ng payaso ang hagdan at sinubukan na kunin siya mula sa itaas ngunit nagising si Meg sa tamang oras at inilagay ang isang kadena sa leeg ng nilalang. At habang nagpupumiglas ito na abutin ng bata halos mapunit ng demonyo ang kanyang ulo at tila nang hina. Habang kinuha ni Meg ang sledgehammer at naghanda na umatake ng magsalita si Kent sa loob ng demonyo at humihiling ng tulong sa kanya. At sa pag-aakalang mailigtas niya pa ito hiniling ng babae kay Jack na kunin ng libro at ilang kadena ngunit tumanggi ang bata at sinabing hindi na ito ang kanyang ama. At dahil napagtanto na hindi na ito mangyayari sinubukan ng demonyo na umatake at tinamaan ito ng sledgehammer ng napakalakas dahilan upang humiwalay ang ulo nito sa kanyang katawan at naging sanhi ng pagbulwak ng dugo na kulay abo. Niyakap ni Meg ang kanyang anak at nagsimulang humingi ng tawad nang kinuha ng demonyo ang binti ni Jack at upang iligtas ito tinapos ng babae ang pagtanggal sa ulo nito gamit ang kanyang kamay at ang katawan ng payaso ay nagsimulang matuno at naiwan lamang ang ulo ni Kent at costume. At pagkatapos ng krimen nagsimulang mag-imbestiga ang pulisya at kinuha ang lahat ng gamit ni Kent bilang ebidensya kasama ang costume. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.